Hello po mga kalingap. Kumusta po kayo? Mayroon naman akong kwento sa inyo. Ang itong aking nasilip na isang babae sa Davao na 21 years old, nagpangalang Krishna. Ang babaeng ito ay sobrang mahirap at napilitang magtrabaho sa isang gubat. Nakatira lamang siya sa kanyang lula dahil sa kahirapan, dahil lima silang magkakapatid at kapos kulang sa pinansyal ang kanyang mga magulang. Yan ang dahilan na hindi siya nakapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Ngayon, sa kanyang lula siya nakatira at nagtrabaho sa bukid. Ang trabaho niya ay manghurnal. Kuha siya ng mga kahoy at ito ay susunugin gawing uling upang ibenta. Tumutulong lamang siya sa kanyang angkol. Yan ang dahilan na hindi pa lahat ng pera makuha niya sa pag-uuling, dahil nakatira lamang siya sa kanyang lula. Ang history po itong si Krishna mga kalingap, dahil sa edad na 21 ay nagtrabaho siya bilang kasambahay, ngunit nahinto siya doon at siya ay palaging nag-alala sa kanyang mga kapatid at kanyang mga magulang dahil ang kinikita ng kanyang ama ay kulang. Yan ang dahilan na umutang siya para ipadala sa kanyang mga magulang upang pambili ng bigas at sa kanyang mga kapatid. Sa hirap ng kanyang buhay, minsan ay malungkot siya sa kanyang buhay, mag-iisip na kung ano kaya ang kahinatnan ang kanyang buhay. Isip isang dalaga na 21 years old na nangangarap upang makahaon sa kahirapan mga kalingap. Minsan sa kanyang lungkot ay ito ay umupo siya upang mag-isip ang lungkot ng kanyang mukha. So yan ang kwento sa kanyang buhay mga kalingap, na hindi pa siya nakapagtapos ng pag-aaral. Yan ang dahilan na hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Diyan na lang siya sa bukid, sa Davao, isang lugar sa Davao, na tumutulong sa kanyang angkol upang mamumuhay sa bukid. Sa hirap ng kanyang buhay, siya ay umaasa na siya ay survive sa kanyang kahirapan mga kalingap. Minsan pa nga kung hindi na sila mag-uuling sa kanyang angkol, may kapitan doon na may lupa at siya ay magpabayad ng trabaho ng pagtanim ng mga kakao at iba pang mga tanim, at 500 per day ang sahod. Ang trabaho niya ay hindi pang babae, hindi bagay sa kanyang kagandahan dahil maganda itong babaeng ito. 21 years old, dalaga pa. Ayan, tanim siya ng kakao, tag 500 per day. Ang lahat ng yan ay ginagawa niya upang siya ay makaipon ng pera para sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga magulang. Halos hindi na niya iniisip ang kanyang sarili, dahil kung siya ay magkapira ng
medyo malaki-laki, magpadala siya sa kanyang magulang upang makabili ng pagkain, makatulong pagbili ng mga pagkain at pangangailangan sa kanyang mga kapatid na nag-aaral. Siya ay hindi siya nag-aaral dahil hindi kayang tustusan ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aaral. Dahil siya ay nasa senior high, mga kalingap. Sa aking nasilip na video, talagang naawa ako sa babaeng yan, na kung sana nakatapos pa lang pag-aaral kahit senior high, o magkatrabaho naman kasangbahay, malit lamang ang kita. Buti sana kung nakatapos sa college upang makahanap din ng trabaho na medyo malaki ang sahod. Sa nakita nating video na sa kaniyang trabaho ay tinitiis niya ang pagod sa pagtatanim, na arawan lang ang sahod. Minsan masaya siya sa kanyang pinsan kasama pag mag-usap sila, pero minsan kung siya lang mag-iisa ay napakalayo ang kanyang tingin, na para bang makikita na siya ay nangangarap sana na magkaroon ng kaginhawaan ng kanyang buhay, na para bang ang kanyang isipan ay nangangarap na sana magkaroon ng isang milagro na mula sa langit na makapagpabago sa kanyang buhay, mga kalingap. Dahil sa kabaitan sa batang yan, na sa history ng kanyang buhay, ang kabutihan ay ginagawa niya para lamang sa kanyang magulang at kanyang mga kapatid. Halos hindi na niya maisip ang kanyang sarili. Kung mayroon siyang pira, bilhan niya ng mumurahing cellphone bago ang kanyang mga kapatid, at siya bumibili lamang ng sikanhan na cellphone para sa kanyang sarili, at nasira pa, nahulog sa ilog. Minsan pag makapira siya, padala niya sa kanyang mga magulang, kunti na lang matira sa kanya. Maraming salamat, mga kalingap, sa pagtingin po, pag-view po sa aking video, na minsan ngumingiti itong babaeng ito na makipag-usap sa kanyang mga pinsan. Pero minsan kung siya lang mag-isa, ang lungkot ng kanyang buhay, na patuloy na nagdasal na sana mayroong pagbabago sa kanyang buhay. So sana ay mayroong kasayahan sa inyong pagpanood, mga kalingap. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo.